Alam ko gusto mo ring mapalapit kay God. Bakit naman hindi? Kasi, 'di ba, siguro naman in your lifetime nakapagsimba ka naman and narinig mo sa mga pare or sa mga pastors na kapag malapit ka kay God, binibless ka, 'di ba? Tsaka siguro naman may mga naririnig kang mga tao na, uy, alam nyo, yung nag-start ako na makilala ko si God, nagkaroon ng Lord sa puso ko, naging magaan yung buhay ko, ang sarap ng pakiramdam ko everyday. So, di ba, sino ba ang ayaw maging close kay God? Pero, hindi mo magawa kasi madaming mga bagay na nag-hinder sa'yo. Sinasabi mo na super busy ka. Bakit ka super busy? So first, may mga trabaho ka, may mga sidelines ka, or may mga businesses ka, or may mga community organizations kang ina-attendan, na kulang pa yung oras mo, choir ka, or nag-serve ka sa simbahan, and may mga anak ka na hinahatid at sinusundo from school. So madami kang activities araw-araw. So, 'di ba, niisip mo, maayos akong citizen, active akong citizen. So, sa tingin ng tao, mabuting mamamayan ka. Pero ano naman yung relationship mo kay God? Paano yung relationship mo kay God? Totoo ba na meron kayong connection? Kung hindi pa, I have something to share with you. Based on my experience, kapag ikaw mismo ang naghanap or nag-initiate or merong desire na makilala si God, magagawa mo kasi ikaw na yan sa'yo na nanggaling. In Matthew 7:7, seek and you will find. So ito yung mga dapat mong gawin. You have to cultivate yourself. Paano ko i-cultivate yung self ko? Hindi naman ako halaman. Plantita ako pero hindi ako halaman. Char. Walay. Pero yun nga, paano ko i-cultivate yung sarili ko? Di ba halagi mong hawak yung phone mo? Impossible na sa 24 hours kahit 1 hour or 30 minutes hindi mo maibigay kay God. Hindi mo mabigyan ng time yung relationship mo kay God. So, sa 24 hours na yan, for sure, hawak-hawak mo ang cellphone mo. Maybe 1/2 ng buong araw mo ay hawak po ang cellphone mo. And since yan na yung hawak mo, bakit hindi mo panoodin yung mga napapadaan na videos sa phone mo? Di ba madaming mga pastors, mga priests na gumagawa ng mga videos and nag-sermon sila online? Bakit hindi mo panoodin yan? Bakit ini-scroll mo lang nang ini-scroll yung mga verses na nagfa-flash dyan sa screen mo? So, bigyan mo ng time na basahin, pakinggan at maintindihan. And one more thing, kung ikaw ay mahilig sa music, kung ano-anong mga music ang pinapakinggan mo, why don't give the praise songs a chance na marinig mo at maramdaman ng puso mo yung messages ng mga songs na yan. And you know what? Hindi mo mapapansin kapag ginawa mo yan araw-araw, magkakaroon ka ng desire or curiosity na basahin yung Bible. Ano ba yung mga nakalagay sa Bible na yan? And makikita mo every day, kahit sabihin na natin na isang flip ng Bible, isang buklat ng Bible every day. So 2 pages yan kasi pag ginandito mo, first, second page. So gawin mo lang 2 pages every day. Mag-change ang life mo. Sabihin mo na impossible or talaga ba? Really? So I challenge you, gawin mo and you answer your own question. Thank you po for watching.